Dito ba? Dito ba? Dito? Dito? Hindi. Ito na lang. Dito. Swab, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and special cars here in the Philippines. On today's video, we have here the largest vehicle from Subaru. Ladies and gentlemen, it's the 2022 Subaru Evoltis Touring. Let's begin. We are here sa Subic and nice ko munang pasalamatan si Sir AJ, Sir Pen and Subaru Manila Bay for making this video possible para magkaroon tayo ng isang Suave car review sa isang pinakamalaki at pinaka-premium when it comes sa pricing ng Subaru. And for more information, lahat ng importanteng detalye nandyan sa description below. Unit price ay 3,480,000. Let's go forward na. Marami ang tumataas ang kilay, sabi nilang ganun. Bakit yan ang isa sa pinakamahal na 3-row SUV? What's special about this Subaru Evoltis Touring? Kaya ang gagawin natin, i-check natin yung exterior para ma-justify yan. Pero konti lang yung exterior, yung interior sa greenhouse or cabin, and at the same time yung driving pleasure or driving dynamics na nagsimula nga pala ito noong 2018. Ascend ito sa ibang bansa, Evoltis dito sa Pilipinas. Pero I heard sa Japan hindi raw ito available. Bakit kaya? Gusto ko rin i-shoutout nga pala ang aking kaibigan ng Banging Gears Media. Suit ko yung damit. Nakalagay sa likod, I can't bang a gear. Meron siyang WRX STI. Kaya sabi ko, saktong-sakto kasi meron tayong ala WRX pero SUV form. Nice kitang i-shoutout kasi naging kaibigan kita, Rob. And salamat rin. Please subscribe to his channel. Mabuting tao yan. And car scene sa California, USA yan. May nagmata lang sa kanya na lokal na sabing gano'n, you can't bang gears. Kaya motivated siya nagawa to. Medyo nagpaikot-ikot ako. Umpisa na natin to kaswabe. And nga pala yung pagkuha ko ngayon, medyo iba-iba rin yung araw. Kung makikita nyo sa interior mamaya, nagpalit ako kasi kahapon ko naman yung ginawa. Medyo nag-jumble lang. Pero anyway, let's dive in agad. Front face siya kaswabe. Kung makikita mo, it is intimidating sa family ng Subaru pero less intimidating naman pagdating sa kanyang kakompetensya. Medyo may nagkulang lang ng konti because this one is the largest SUV. Ito yung kumbaga pinaka-adult sa lahat or big daddy, premium din. Cupcake, the shape, the front grille, signature touch ng isang Subaru. Nawala yung chrome panel dito from left to right na piece. Diba? Yung nagko-cross dyan. Sana nilagyan nila yung katulad sa Forester. Ground clearance is 220mm or 8.7 inch. Very nice. Functional para sa ating boxer engine. You have a bulge dito sa kanyang hood. Ito naman ang headlights. Yung C-shape na DRL. Signature piece din ng Subaru. Pati yung detalye dito. Para siyang hasang. Yan. Very nice ang material dito for protection. It has a sporty character. Parang pang mga putik-putik yung style dito. No? Side profile, typical SUV. This one is classified as a mid-size crossover SUV. Pero pag tinanong natin ang Subaru Manila Bay, sabi nila this one is categorized as a full-size. So basta nasa gitna siya. It sits in doon. Side mirror, hindi ko lang masyadong nagustuhan kasi silver, sana naging black. Smart entry nga pala ito. Once na ang key fob suot natin, which is nandito. So open, close. Steel roof rails. Falcon ang rubber mo. It's 245, 50 and 20 inch ang diameter. Independent suspension, MacPherson strut. Independent suspension, double wishbone naman. You have a chrome dito sa side skirt. Tapos continuation ng material pa doon. Typical SUV ang itsura niya. Pero again, this is a crossover SUV galing sa platform ng D segment. Pagdating sa rear fascia naman, I'm not super impressed kasi may chrome ka dito, di ba? Pero parang yung taillights hindi nagbagay sa sharpness ng performance ng isang Evoltis. I don't know. Kayo ba kaswabe? Please comment down below na lang. You have a very tall rear apron molding. Kumbaga yung nasa side, papunta rito,
Para yata yan, syempre pag maglalagay ka ng gamit para hindi to matama or nabalahaw ka, nadumihan ka. Exhaust, left and right. High-rise roof spoiler, integrated third brake light, shark's fin. Andyan yung Subaru Symmetric all-wheel drive eyesight. Very nice ang feature na yan. Mamaya alamin natin yan. Dito naman sa iyong cargo capacity, aabot ka ng 498 liters sa likod ng third row seat. And pag itinodo naman natin sa first row, you will get a good space na 2,435 liters of space. So swabe, meron lang wawalis. Kasi dito kami nag-outing. Beach yun doon, dito kami lahat. Sobrang magiging memorable sa akin to kasi minsan lang kami maging kompleto ng aking mga brothers and sister. And biruin mo, eto pa ang ginamit natin. It's the Subaru Evoltis. So Kaswabe, ibang araw nga pala yung pinasok ko yung cabin ng Evoltis. Kaswabe, dalhin na kita. Kaswabe, bago ko makalimutan pala, inside the rib cage is a 2.4 liter 4-cylinder turbo petrol boxer engine. Ang haba, 260 horsepower and 370 Newton meter of torque. Ang 0 to 100 niya 10.3. Not the fastest among all, pero it packs safety. Yan ang ibabalita ko sa mamaya. Then at the same time, 208 kilometers per hour ang top speed and 10.2 kilometers per liter ang gas consumption. Anyway, kung makita mo, very odd ang settings kasi boxer engine, tama? So yun ang intercoolers. Usually ang mga sasakyan ng intercoolers nandito sa baba, sa dyan, pero eto coming from dito sa front grille, may intakes papunta dito, lulusot, then dito ang labasan para doon sa intercoolers. Ang boxer engine mo, eto, nandito siya. Okay, before we head in sa first row seats, I'm very excited para ipakita sa inyo yung special feature. Wala munang gloves, first person view. And dito pa lang, very premium wood panel, cream based na leather, bottle holder, Harman and Kardon. Detail ng Subaru sa step in. Dito naman sa third row seats, later on na tayo dyan pupunta. So you have a VIP seating with additional of winglet or armrest dito sa seat, di ba? You have a grab handle here para sa mga third row seats. This one is inspired sa bullet train ng Japan. As we go in, ito ang driving position ko. This is my tuhod. As you can see, malaki-laki. Pero i-check natin kung paano yung nasa third row. You have climate control, home power outlet, USB. Sorry to say, walang cooled seats. Warm ang iyong mga upuan hanggang level 2. Integrated vents. You have grab handle. Yan. So you have rear pocket seat. This one is your additional na cup holder. Ang adjustment ay manual. Wherein dito sa first row, nakita ko nga pala motor assisted ito. Para pumunta tayo sa third row seats, pwede tayong dumaan sa gitna or sa gilid. Yan. Check natin kung ano ang amenities dito. This is my point of view. Masarap naman, komportable, pero medyo maliit nga lang. What do we get? Lalagyanan ng iPad, tapos bottle and cup holder, then USB port. Meron kang dalawa. May space ka rito. Ito hindi ko lang alam, may speaker. Pero ito, pwede mong ilagay yung tonneau cover, ilalagay dito para pag binend down natin ang third row seats, mo organize yung mga gamit. Ang tuhod ko is ito. Yan, para mas maliwanag. Ito. Ito siya. Mga 3 inch na lang. Yung platform dito mas mataas kasi all-wheel drive tayo. Ganun talaga. Kaya mas nag-a-add ng more weight pag all-wheel drive. Ito naman yung remaining ko na headroom. Maliwanag lang kasi binuksan ko yung panoramic sunroof. Dito. Yan. So let's go naman sa first row. Finally, we are here. Yung gamit ko lang nandyan. Finally, we are here sa first row ng ating Evoltis Big Daddy. At ang unang Suabe Cool feature ay yung tinatawag na X Mode, wherein it is a special setting dito sa ating sasakyan para magkaroon siya ng gradual delivery of torque
para i-ensure niya na safe ikaw at iyong mga pamilya. Lalong-lalo na pag mga muddy roads or even mga slip slopes, mga pagbaha na konting may mga langis o tubig, basta lower than 30 kilometers per hour ang takbo na ito. Pero higit sa lahat, pag nag-i-snow, kaya lang, parang hindi yata available yung snow dito sa Pilipinas, no? So, let's just forget about it. Anyway, ang sumunod niyan, katabi niya na switch ay yung AVH. Sabi kong ganun, ano ba yung AVH na yan? Yun pala ang Auto Vehicle Hold. Wherein sa other vehicle, meron namang ganyan. Pagka-brake mo, i-turn on mo siya, pak! Pag binitawan mo ang brake, naka-stable lang siya. Pero ito, once lang, pag pinindot mo, automatically. Pag nag-brake ka, hindi na siya mag-move forward pag nirelease mo yung brake dahil naka-auto hold na ito. So para mag-accelerate ka ulit or para magkaroon ka ng movement, i-gas mo or i-stop mo. Pero hindi ko alam kung ano yung pinakatama doon. Wherein na-find out ko lang sa aking pagdadrive from Manila, syempre iginala natin to. Para sa next cool thing dito sa Evoltis ay yung manibela. Maganda naman yung diameter, hindi nga lang flat yung manibela kasi hindi naman to talaga yung pinaka-sporty na karakter kasi Big Daddy SUV ito, so okay lang rin. Yung mga multi-switches wherein ang eyesight na ibang feature nandito like yung tinatawag na front vehicle adaptation control. Ilagay na lang natin kung anong tawag dyan, okay? Tapos yung lane keeping assist nandito, yung adaptive cruise control nandito rin. Some settings meron dito yung pre-collision alert nandito. Tapos ito naman yung lane departure na pwede natin i-turn off rin at the same time. Ngayon, ang cool thing dito, nagpicture kami ng mga kapatid ko with my baby. 9 kami, 7 adults, 2 kids. Madilim ang ginawa namin. Let's open the gigantic panoramic sunroof wherein this is 54-inch. Grabe no, ang haba, 54-inch. Ba, from first row up to second row seats natin. Anyway, ang idadagdag pa natin dyan ay yung infotainment system. This one, hindi naman napaka-futuristic or very wow factor. May mga physical switches ka, marami. Like the seats natin, warm and cooled seats. Pero ang na-appreciate ko rito kasi tilted siya pa ganito. Okay? Dati gusto ko lang ganyan or nakaganon. Sa Camaro ko para yung glare hindi raw na nasasagap. Pero one thing, pag tinitingnan ko siya, yung sa taas siya tingala. Ibig sabihin, pag tiningnan mo, hindi makikita yung object ng mga tao dito or kung ano man yung nangyayari dito, nagsusugal man or merong nagluluto. Basta ganun yon. Very wide communicating mirror. Pag meron kang kausap, like nandito ako ngayon, yung bangs ko talaga, no? Nakikipag-usap ako sa second row seats, hindi ko na kinakailangan tumingala ganun dahil dito pa lang, yan, nagkakaroon na kami ng eye-to-eye contact. It's all about communication, kaswabe. Eyesight Assist Monitor View. Meron siya mga various differences. Depende kung ano yung nag-activate na feature ng eyesight. Meron siyang color coding, yan, red, yellow, and green. Hindi ko na lang siguro papakialaman yan dahil hindi ko masyadong kabisado. Masyado nang malalim yan, hanggang dito lang tayo. Dito yan lumalabas. May sensor dito, ito, yan. Para sa ating susunod na cool feature, sinara ko na nga pala ang ating panoramic sunroof. This one has 19 cup holders or combination ng bottle holders. Can I tell you something, kaswabe? 7-seater lang ito. 2 plus 2 plus 3. Doon sa likod, 3 babae ang inilagay namin. Pero dito pa lang sa second row seats, 4 ang sa kanya, cup holder plus bottle holder. May instruction na lang dito. Pero biruin mo, pwede ka magdala ng tubig, ng alak, ng energy drink. Sabayan mo pa ng 14 Harman and Kardon speakers. Makikita natin yan dito sa door panel and dito sa likod. Gusto ko ikwento sa inyo yung minimal details lang na napansin natin while using this Evoltis. Una sa lahat, very minimal lang yung increasing chime. Sa other vehicle kasi
Pagka start mo ng engine, hindi ka naka-seatbelt, patay ka. Gusto mo na magwala dahil ang ingay ng chiming sounds. Pero ito increasing from mahina, tapos lumalakas siya, makakapag-adapt ka. Parang bagong gising, ayaw mo nang biglang maingay, di ba? Kaya nga sabi nila, huwag mong lukoy ng bagong gising kesa doon sa nakainom. Vanity mirror and light details. Ito ang vanity mirror, may ilaw, pero ang kapansin-pansin dito, magkaparehas yung nasa lower seal. Tapos dito parang Japanese character kasi this one all mimics kung ano yung pinaka park lights natin na letter C, parang clamp siya na DRL LED. Gas indication, ang pagbilang niya nga pala is every 10. Hindi mo siya makikita na remaining 101, 102, 109. It's always by tens. 110, 120, 250, 240. Sana mas naging eksakto na lang para sa akin. Wired Apple CarPlay. Hindi ko na i-connect ng walang wire. Kailangan nakaganyan siya. Okay? Doon niya babasahin. And yung smart rear view mirror, wherein it's a good feature kasi kung nasa nakaharap ang ating Evoltis, nakalagay north or east-west or north-south, parang di yata mangyayari yung south. Basta meron dyan. Tapos pag puno yung mga seating capacity natin, pwede mag-shortcut, may camera sa likod, i-press mo lang to, boom, ayun, ma-adjust mo lahat dito. Ngayon, kung na-cover na natin lahat ng interior yumminess nito, let's go naman sa ating driving dynamics, and ito ang ating impression. Gusto ko po nang batiin ng Air Spencer because we are a user of Air Spencer. If you want premium smell and aroma sa cabin ng iyong kotse, you have to get this. Okay, this is made from Japan. Subaru JDM, so it blends naman. Kasuabe, alam mo, it doesn't stop. It has a huge number of insane details sa lahat ng mga ni-review natin. Ito ata yung pinaka marami. Umpisahan natin yan. Una sa lahat, meron dito sa infotainment natin, idadagdag ko pa rin ito katulad ng idinagdag ko kanina, yung mga passenger seatbelt. Malalaman mo kung sino ang hindi naka-lock on pa kasi yung nakaraan, 7 kami, yung mga sister ko at the same time, alam ko kung sino yung hindi nakalagay yung seatbelt. Then after nyan, dito sa ating eyesight feature, nandun yung front camera. Pag nagpa-park ka, pwede mong makita dun sa baba. Ang dali makita, super safe. Then dito naman sa climate control, pag pinrest mo yung direksyon ng air vents, dun sa paanan, merong low, merong high. Yung arrow maliit, tapos yung arrow pag lumaki, ibig sabihin high na yon. Then parang ito lang yung napansin ko na umabot ng 15 degrees ang temperature niya. Usually, di ba, 16 or 17 sa Camaro kasi iba yung gamit ko pero nagulat lang ako, up to 15 ang kinaya niya. Then when it comes naman dito sa ating gauge cluster, pag binuksan mo nga pala ang pinto, meron siyang double indication nang naka-open yung door mo, isang malaki, isang maliit. I wonder, naging redundant, pero wala lang, pinansin natin. Tapos yung mga switch dito sa driver cockpit, pa concave, medyo nakatago. Pag gusto kong i-enhance to, yun ang babaguhin ko. Yung fuel consumption, kasi nakailan na rin ako na paggagasolina, first time ko rin na naka-experience na pag low fuel ka, sabi ng infotainment system, hahanapan ba kita? Search for the nearest gas station. So may ganun siyang effect. One thing lang na gusto ko rin i-enhance kasuabe, wala siyang 360 surround view and drive modes, iisa lang talaga. Yun lang naman. Pero sa usapan naman ng size, syempre size matters, di ba? I-compare ko lang siya sa kanyang malalapit na kakompetensya like the Hyundai Palisade and even the Ford Explorer. Dun sa dalawa, this Evoltis nasa gitna siya ng size. Ang Evoltis siya yung pinakamahaba sa tatlo, pero it is the smallest among width. Pero siya ang pinakamataas na height, and of course ang importante ay yung ground clearance niya na nasa 8.7 inch, 220 millimeters. At gusto ko na rin ibalita sa iyo, here we go kaswabe, about the
driving pleasure and driving dynamics. Siguro sunog lang yung mukha ko dahil yung araw pa-sunset na, and yung lilikuan natin kailangan sa Buendia, baka lumagpas tayo. There's nothing more to say. Yung great experience ko having this 8-speed CVT transmission that blends sa isang symmetrical all-wheel drive na nag-blend rin sa isang boxer engine. Ano ang nabuo natin? Kung other SUV, they have the power, they have the power, the speed, okay, the technology, it packs technology. Ito naman, it packs insane features, insane details, but safety naman ang number one priority ng ating eyesight feature. It lowers the center of gravity dito sa harap. Kaya alam mo ba, nag 0 to 100 ako. Nag-take off, nilalunch ko siya, naghahanap ako ng bad traction dito. Wow. Very great traction experience. Walang sleep, walang understeer, oversteer. Diretsong diretso. Apakaswabe. Kasi syempre symmetrical all-wheel drive yung engineering na sinasabi nila, or engineering engine kasi. Yun yung pinagmamalaki. Aba, nagulat ako talagang kahit umikot-ikot ako. Kaswabe. Accurate to, precise. Walang oversteer, walang understeer. Walang fishtail, walang body roll. Kung ano yung realidad na gusto mong ipagawa dito, you are very confident that kahit marami kayo, it's well laid down yung pambaba natin. Suspensions are not the softest among all, not the most comfortable, pero it blends well. Sabayan mo pa ng matinding kapit ng brake niya, pero not the strongest among all, pero again, sakto, may pagkakasunduan. There's an alignment of the Evoltis. Even the steering wheel, I don't see any vibration, kaswabe. Wala talaga. Ang ganda ng hataw ng makina. Walang nanginginig. Kasi yung iba, syempre sa on the road, planted yung mga gulong natin and dampers. Nanginginig sa steering wheel. Parang may vibrator. Pero dito, it never happened. Ganun kaswabe, ganun kasmooth. Pero Kirino, yan, malapit na siguro tayo. Nasa 60 kilometers per hour lang tayo. Next exit is Buendia. Okay. Para sa akin, kaswabe, this one is the maturity level of WRX. That's why I call this the Big Daddy WRX, because pag nasa pagiging binata ka, nag-i-start ka, syempre, nasa maturity stage ka, growth stage, gusto mo yung mabilisan, pang racing, pang, alam mo yun, talagang motivated ka to get that speed. Ito na yung time na tahan-tahan muna ako sa bilis. Gusto ko safety ko, safety ng family ko. Yun ang tanging kakayahan niya. Not the fastest, 0 to 100 is 10.2. Pero again, ang ipagmamalaki ko sa iyo rito, lahat, this is doing good. Sa pag-take off niya, may konting delay upon reaching that kick of the turbo. Tapos dun siya magtutuloy-tuloy. Hindi ito fastest kaswabe because the Ford Explorer has, alam ko, nasa 300 horsepower. Ang Palisade mas mababa. Ito, sakto lang 208 kilometers. Pero this car, this crossover SUV, ang pinaka-special nito is yung the Boxer engine, the symmetrical all-wheel drive. It packs different pleasure talaga.
while you're driving. So this is a mature WRX. Sobrang pwede mong ingatan yung mga kasakay mo, yung family. Another good thing or Suabicool feature ay syempre yung stability, yung good balance na isabay natin. It is laid well sa ground, pero yung maximum control, it has less slip, tapos more grip ang ipinagmamalaki ng WRX. Kaya hinahanapan ko ito kanina ng negative something dahil alam mo na, gusto ko punain sana as a reviewer because honest review tayo. Pero wala, nabigo ko eh. Ang ganda ng experience driving this WRX in an SUV shell or form. Kala mo WRX ha? Ganon na ganon kaswabe. I swear and I am not lying. Okay? It has a good control. It has a suabe control. So, it depends on your preference. Kung maka-American ka ba. Pero ito, I believe this one is a North American inspired siya na market. And sa Hyundai, Korean naman yon. Ito, it's more of, syempre, galing ng JDM. So, yun yung i-justify niya na presyo na 3.4, 80,000. Maybe it's a little bit boring dito sa cabin and exterior, pero it packs sa iyong driving pleasure and driving dynamics. Nag-enjoy kami ng family ko together with my baby. Nasa Makapagal ako, tapos kanan going sa Subaru. I-check mo na lang rin yung ibang video natin. Meron tayong WRX. We have Subaru BRZ Canadian kunwari. Nasa Miyas, panoorin mo rin yung mga nag-launch na sasakyan. And syempre, yung sinasabi ko sa inyo na kakompetensya niya. God bless, more power and more performance.